Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 2901. Tandaan mo ako. Sa tingin ko may iba pa sa likod nito, bulong ng isang alchemist mula sa Unbreaking Pavilion na tila walang mataas na ranggo. Nagtaas ng kilay si Gent bago tumalikod. Ibang bagay sa likod ng ano. Nagmamadaling sumagot ang taong iyon, ang utos na hulihin si Jack ng buhay. Hindi naman siguro dahil sa nangyari sa Black Sun City. Pagkasabi niya noon ay natigilan si Gent saglit. Nagsimula na ring talakayin ang iba. Ano kaya iyon, kung gayon? Nanghuhula ka lang sa puntong ito. Huwag mo lang sabihin ang gusto mo. Alam ng lahat kung ano ang nangyari sa Black Sun City, ngunit maliban doon, wala nang iba pang sinabi. The average lokong man meaningfully perseguido, syempre, hindi ko naman basta-basta sinasabi. Isipin mo na lang, sino ang naglabas ng utos na ito. Natahimik ang lahat dahil dito. Nagpalitan sila ng tingin, biglang nagkaintindihan. Isang naisip si Gent sa sandaling iyon. Si Grayson iyon. Tumango ang lalaki, si Grayson pala. Siya ay karaniwang hindi kailanman mag-abala sa mga bagay na tulad nito, at hindi rin siya nagbigay ng anumang mga utos. Kahit kailan ay hindi siya dapat na mamahala sa Black Sun City. Ang karaniwang ugali ni Grayson, hinding-hindi siya mag-abala sa anumang bagay na ganoon. Ang mga taong namatay sa Black Sun City ay hindi napapansin ni Grayson. Ang mga salita ng lalaki ay umalangaw-ngaw ng iba pang mga alchemist na tumango ng masigla. Ads by Pop Future. Kumunot ang noo ni Gent, nag-isip muna bago tumango rin. Sa kung paano si Grayson, ang mga bagay na iyon ay hindi kailanman mag-udyok kay Grayson na kumilos. Siya ay hindi kailanman isa upang mag-abala sa mga bagay na hindi nauugnay sa kanya. Gayunpaman, ito ay isang utos mula kay Grayson. Ito ay malinaw na may problema sa pag-iisip lamang tungkol dito. Nagtaas ng kilay si Gent. May iba pa ba sa pangyayaring ito? May nagawa kaya si Jack? Nagsisimula na akong matuwa sa pag-iisip na makilala si Jack. Ang iba pang mga alchemist ay tumango, gusto rin nilang makita si Jack. Sa pagkakataong iyon, biglang sumigaw ang katamtamang itsura ng lalaki habang nakaturo sa isang direksyon. Tumingin ka dyan. Hindi ba Jack yon? Sa sandaling sinabi iyon ng lalaki, lahat ng alchemist ng Unbreaking Pavilion ay tumingin sa kung saan siya nakaturo. Tama nga, nakakita sila ng isang pamilyar na figure, na sinundan ng isa pa, at dahan-dahan silang naglakad patungo sa plaza ng Prosper City. Ang iba bang panga ni Gent ay nakabitin ng napakababa na maaaring magkasya ang isang itlog sa kanyang bibig. Si Jack naman, bulalas niya. Hindi alam ni Jack sa sandaling iyon na nakakuha siya ng malaking atensyon. Samantala, si Rudy ay medyo masaya sa buong paglalakbay, at sa wakas ay nakarating silang dalawa sa Prosper City's Plaza matapos maglakad ng 3 araw at 3 gabi. Katulad ng mga lungsod noon, kailangan nilang pumasa sa entry test kung gusto nilang makapasok sa Prosper City. Hindi na kita hihilain sa pagkakataong ito, paniniguro ni Rudy. Kung hindi ako makapasa sa pagsusulit sa pagpasok, siguradong wala akong halaga. Napalingon si Jack kay Rudy habang nakaawang ang mga labi. Hindi ka pa naging 6th grade alchemist ng ganoon katagal, kaya huwag kang masyadong magtiwala. Kailangan mo pa ng oras at karanasan. Kabanata 2902. Napamura si Rudy habang nakatingin kay Jack. Feeling ko, hindi naman mahirap ang entry test. Kailangan lang nating kumpletuhin ang 30 run sa condensing plate upang makuha ang karapatang makapasok sa lungsod. Dagdag pa, maaari tayong magdala ng isang tao. Napakadaling pagsubok. Nakaramdam ng inis si Jack nang marinig niya ito. Hindi mo pa nakikita kung anong uri ng pilron ang kailangan mong kumpletuhin. Paano mo malalaman na magiging madali? Isa lang itong entry test. Mahinang pabulaanan ni Rudy. Paano nila maibibigay ang mahihirap na problema? Kailangan lang nating kumpletuhin ang 30 pilron, na ako ay lahat para sa. Huwag mo akong maliitin. Hindi alam ni Jack kung ano ang sasabihin sa sandaling iyon. Kailanman ay hindi niya minamaliit si Rudy at nagsasabi lang siya ng totoo. Kung si Rudy ay nagpatuloy sa paninindigan sa bagay na ito, si Jack ay walang ibang masasabi. Nag-uusap silang dalawa ng dumilat si Rudy at nakita ang batong plato sa harapan nila. Naglakad sila patungo sa batong plato at binasa ang mga salita sa plato. Nakatakda ang presyo, 10,000 espiritong kristal bawat tao. Natigilan ng mabasa ito, lumingon si Rudy at, nakasimangot sa mukha, sinabi kay Jack, ano ito? Isang entry fee. Di ba sabi mo kailangan nating makapasa sa pagsubok para makapasok sa syudad? Maaari ba tayong magbayad para makapasok gamit ang mga espiritong kristal?
Lumapit si Jack at tiningnan ang batong plato bago nagpakawala ng bahagyang tawa. Pwede bang gamitin mo ang iyong ulo bago ka magsalita ng anuman sa susunod? Kung sapat na ang 10,000 espiritong kristal para makapasok, ano ang silbi ng pagsubok? Di ba sinabi ko na sayo yung rules kanina? Magkakaroon ng 70 pilron sa condensing plate. Kailangan mo lang kumpletuhin ang 30 pilron para makapasok sa lungsod, at maaari ka pang magsama ng isang tao. Kung makumplito mo ang isa pang 30 at matapos ang labi na may 60, maaari kang magdala ng 2 pang tao sa loob. Ang pagkumpleto ng karagdagang 30 pilron para sa kabuoang 60 ay magbibigay daan sa iyo na magdala ng 2 tao sa loob. Kung makumplito mo ang 70 pilron, maaari kang magsama ng 3 tao. Ang Prosper City ay hindi lamang mga alchemist ang gustong pumunta, maraming mandirigma din ang gustong makapasok. Ang isang lugar kung saan maraming alchemist ang pumunta ay nangangahulugan na magkakaroon ng maraming mga table tasks na gagawin. Maraming mga mandirigma na gusto ng mga pinong table tasks ang papasok sa lugar na ito. Itinuro ni Jack ang plaza kung saan nagtipon ang 2 payak na grupo. Ang unang grupo ay nagsuot ng mga alchemist na damit at nagsuot ng mga alchemist badge sa kanilang mga dibdib. Ang kabilang grupo ay nakasuot ng iba't ibang kasuotan. Lahat sila ay mula sa iba't ibang angkan o kahit na mga gala na mandirigma. Umupo sila sa kaliwang bahagi ng plaza, tila naghihintay ng mapili. Tulad ng sinabi ni Jack, hindi lang mga alchemist ang gustong pumasok sa Prosper City. Maraming mandirigma ang gustong pumasok sa ika-7 antas ng lungsod na itinayo rin para sa mga alchemist. Sa huli, ang mga alchemist ay sinadya upang tulungan ang mga mandirigma. Marami sa mga mandirigma ang nakaupo sa harap ng lungsod, na tila mga mangangalakal na naghihintay ng isang deal. Nais nilang pumasok sa Prosper City upang bumili ng maraming table tasks, at ibebenta nila ang mga table tasks para sa malaking kita kapag sila ay lumabas. Mayroon pang ang ilang mga mandirigma na ipinadala doon ang kanilang mga angkan. Ang mga disipulong iyon ay malamang na lahat ay handa na bumili ng maraming mga table tasks, marahil ay handa pa nga para sa mga matatamis na deal. Ito ay eksaktong kabaligtaran ng nangyari sa Thousand Leaf City. Ang pagsubok sa Prosper City ay para sa mga alchemist, kaya ang mga regular na mandirigma ay hindi makakapasok, na nangangahulugan na maaari lamang silang umasa sa mga high-grade na alchemist upang dalhin sila. Kaya, ang stone plate na nagsasabing mayroong bayad sa pagpasok ay inilagay sa harapan para sa mga mandirigmang ito. Matagal na nag-iisip si Rudy bago naintindihan ang katotohanan. Kabanata 2903. Ngumuso si Rudy nang lumingon siya kay Jack. Matalino itong mga warriors, bibigyan ko sila niyan. Bakit walang naglagay ng platong ganyan sa Thousand Leaf City? Sa sandaling ito ay tungkol sa kanilang mga benepisyo, inilalagay nila ang batong plato. Tumango si Jack. Sa huli, ang Hestia Continent ay isang lugar kung saan ang lakas ang pinakamahalaga. Kung magpasya ang mga alchemist na gumanti, malamang nasasalakayin sila ng mga mandirigma. Ang mga alchemist ay hindi ganoon kalakas. Dahil wala silang paraan para lumaban, napilitan silang ibaba ang kanilang mga ulo. Kumunat ang noo ni Rudy at malungkot na sinabi, kaming mga alchemist ay nasa ganoong kahinaan, ngunit karamihan sa mga alchemist ay nagmumula sa mas malalaking puwersa. Wala bang gagawin ang mga puwersang iyon tungkol dito? Hindi man lang nag-abalang tumingin si Jack kay Rudy. Bakit hindi mo pag-isipan ito? Ito ang umiikot na mundo. Hindi makakapasok ang mga totoong malalakas. Ang tanging makakatulong sa mga alchemist na ito ay mga mandirigma na kasalukuyang sinasanay. Gayunpaman, karamihan sa mga mandirigmang iyon ay nagpunta sa ibang mga lungsod at hindi na magkakaroon ng oras na pumunta sa lugar na ito. Iyon ang dahilan kung bakit itinatag ang mga patakaran. Ang 10,000 spirit crystal ay medyo malaking halaga pa rin, kaya nagpasya silang tanggapin ito. Hindi ito tinanggap ni Rudy. Pakiramdam niya ay inapi ang mga alchemist noong nangyari sa Thousand Leaf City, at sa biglang pagbaliktad ng sitwasyon, ang mga mandirigma pa rin ang nagtakda ng mga patakaran, na labis na ikinalungkot niya. Gayunpaman, alam niyang wala siyang masasabi tungkol dito. Tiningnan ni Jack ang mga condensing plate kung saan naruroon ang 30 condensing plate. Bawat plato ay may alchemist na dumaan sa pagsubok sa harap nila. Ang mga condensing plate ay iba sa entry stone. Ang pagsusulit ng entry stone ay tumagal lamang ng ilang sandali. Isang suntok lang sa huli. Gayunpaman, tumagal ng mas maraming oras upang dumaan sa pagsubok para sa Prosper City. Sa kabutihang palad, ang pagsusulit ay itinakda na mas mababa sa 15 minuto, at sinumang magtagal kaysa doon ay maituturing na isang pagkabigo. Mayroong ilang mga alchemist na pumasok sa Whirling World. Kahit na marami sa kanila ang nakapasok na sa Prosper City, mas marami pa rin sa kanila ang nasa labas. Puno ng tao ang plaza. Kasama ang mga mandirigma na gustong pumasok kasama ang mga alchemist, ito ay abala.
Nang makita ni Rudy ang sitwasyon, nalungkot siya, ang daming tao dito. Hindi pa ako nakakita ng napakaraming tao sa isang lugar bago ako pumasok sa Whirling World, ngunit napansin ko ito nang pumasok kami. Ilang mandirigma ang pumasok sa Whirling World. Tumawa si Jack, hindi sumagot kay Rudy. Naglakad siya patungo sa plaza sa harap ng lungsod, ayaw niyang mag-aksaya ng oras. Ito ay isang ikapitong antas lamang ng lungsod, kung tutuusin. Matapos makapasok sa Prosper City, maglalaan siya ng ilang oras sa pagpino ng mga table tasks upang makagawa ng higit pang mga spirit crystal. Sumunod naman si Rudy sa likuran niya, at sabay silang pumasok sa plaza. Pero, papasok pa lang si Jack ay may hamarang sa kanya. Napatingin si Mark kay Jack. Kumunat ang noo ni Jack, nasabi niya sa isang sulyap na walang magandang intensyon si Mark. Gayunpaman, kahit na pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, hindi niya ito makilala. Isang ngiti ang pinakawala ni Mark. Jack, tama ba? Isa akong alchemist mula sa Unbreaking Pavilion, Mark Wright. Kabanata 2904. Isang grupo ng humigit kumulang 19 na tao ang lumapit sa likod ni Mark pagkatapos niyang magpakilala, at binaril nila si Jack ng tila hindi magiliw na tingin. Kumunat ang noo ni Jack, alam kaagad na magkakaroon ng gulo sa oras na marinig niyang galing sila sa Unbreaking Pavilion. Nakataas ang kilay ni Jack habang nanunuya, "Are you trying to cause me trouble? Huwag magatubiling subukan, ngunit sa iyong grupo lamang, mamamatay ka lang sa lugar kung susubukan mo ang anumang bagay." Sumama ang ekspresyon ni Mark sa mga salitang iyon. Gusto niyang maging magiliw kay Jack, ngunit ang pagiging prangka ni Jack ay nasira iyon. Hindi man lang napanatili ni Mark ang kanyang ngiti. Ngumuso si Mark. Ito ang entry plaza, at pinuprotektahan ito ng mga batas ng Prosper City. Kung sumubok ka ng kahit ano dito, tatamaan ka ng kidlat bago mo pa magawa ang kahit ano. Tumaas ang isang kilay ni Jack, alam niyang iyon nga ang nangyari. Mag-aaway tayo sa labas, kung gayon, sabi ni Jack. Lahat ng 20 maaari mong labanan ako ng sabay-sabay. Hindi nag-alala si Jack sa kabila ng kanilang bilang. Maaaring sila ay mula sa Unbreaking Pavilion, ngunit sila ay totoo at asul na mga alchemist, at sa kanya, sila ay mga langgam lamang. Sila ay mga mandirigma lamang na nasa maagang yugto ng likas na antas, na puwersahang itinaas sa huling yugto ng mga batas ng mundo. Kahit na 20 sa kanila ang nagtutulungan, madali silang madaig ni Jack. Lalong nagalit si Mark sa tono ni Jack, kaya napabuntong hininga siya nang halos mawalan na siya ng lakas. Itigil mo na ang pag-arte na parang bayani, pang-iinis ni Mark, nanliit ang mga mata. Alam ng lahat kung gaano kalakas ang mga alagad ng Unbreaking Pavilion. Hindi mo magagawang talunin ang 20 sa amin kahit gaano ka, Jose. Ikaw na. Ang gusto lang ni Jack ay magmadali at maalis ang problema, ang kanyang mga salita ay hindi nilayon para lamang ipahiya ang sinuman. Nang marinig ang sinabi ni Mark, tumaas ang isang kilay ni Jack. Gagawin ko rin sa wakas. Huwag mong isipin na walang makakalaban sa iyo dahil lang sa isa kang alagad ng Unbreaking Pavilion. Dahil hindi mo ako mapipigilan, lumipat ka. Kung gusto mong ipagpatuloy ang pagbubuga ng kalokohan, bumalik ka lang. Ang iyong mga salita ay hindi makakaapekto sa akin. Natigilan si Mark nang marinig ang sinabi ni Jack. Nanginginig ang mga kamay niya habang unti-unting namumutla. Si Jack ay hindi nag-abala sa pagpigil sa lahat. Pinaikit ni Mark ang kanyang mga mata. Jack, hindi ito isang lugar kung saan maaari mong gawin ang anumang gusto mo. Alam kong hindi ka mahina, ngunit ito ang Prosper City. Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang mga damit na suot mo. Nagtaas ng kamay si Jack para pigilan si Mark bago pa siya matapos. Pwede bang tumahimik ka? Ang mga damit na ito ay akin. Ako mismo ang nakakuha ng 6th grade alchemist badge. Ikaw lang ba ang pwedeng maging alchemist? Hindi ka sapat na malakas at pinili mo ang landas ng isang alchemist. Ibig sabihin bawal ang iba na maging magaling sa dalawa. Agad na binalot ng katahimikan ang kapaligiran ng nanlaki ang mga mata ni Mark, na hindi makasagot. Nakakuyom ang mga kamay ni Mark habang nanginginig. Ang iba pang 19 na alchemist mula sa Unbreaking Pavilion ay nanlaki rin ang kanilang mga mata. Nakatingin sila kay Jack na nagngangalit ang mga ngipin ngunit natatarantang magsalita. Samantala, hindi na napigilan ni Rudy ang mapangiti. Kabanata 2905. Kailangang aminin ni Mark na si Jack ay may talento sa kanyang mga salita, kaya niyang sakalin ang sinuman sa kanyang opinyon. Kapos na sila sa oras, ngunit ang mga lalaking ito mula sa Unbreaking Pavilion ay laging hadlangan ang pag-unlad ni Jack. Hindi siya maaaring maging. Nag-abala na makipag-usap sa kanila, kaya walang pinigilan si Jack. Napakurap si Gent habang kumikibot ang labi. Siya ay palaging isang mapagmataas na tao at palaging pakiramdam na siya ay napaka-talented kapwa sa alchemy at kanyang mga salita. Gayunpaman, hindi niya maiwasang humanga kay Jack.
Nagawa ni Jack na ganap na matigil ang grupong iyon sa pamamagitan lamang ng kanyang mga salita. Sumulyap si Jen kay Mark, iniisip sa sarili kung paano siya mamatay. Galit kay Jack. Sa sandaling iyon, may lumapit at nagsabing, ikaw ay may dalang kasawian. Isang bagay na na-offend mo ang Campus Pavilion, pero na-offend mo pa ang Unbreaking Pavilion. Napapaligiran ka sa sandaling pumasok ka. Ang lakas ng loob mo. Tumawa si Samuel Mackenzie habang naglalakad patungo sa pagtitipon. Huminga ng malalim si Mark bago niya inayos ang sarili. Bahagya pa niyang nailapat ang mga labi kay Samuel habang nakikipagkamay kay Samuel. Kahit na ang Campus Pavilion ay hindi maihahambing sa Unbreaking Pavilion, sila ay nasa ika-8 baitang clan pa rin. Anumang mga angkan na mas mahusay kaysa sa ika-6 na baitang ay magsisimulang linangin ang kanilang sariling mga alchemist. Ang Campus Pavilion ay natural na mayroong maraming alchemist, masyadong. Si Samuel ang pinuno ng mga alchemist mula sa Campus Pavilion. Noong nagkaroon ng conflict si Jack sa Campus Pavilion dati, naipasa na ito sa mga sound array. Ang hitsura ni Jack ay naitala rin. Ang salungatan ni Jack sa Campus Pavilion ay nasa punto na kung saan sila ay mortal na magkaaway. Kaya, nang makita ni Samuel si Jack, dinala niya ang kanyang mga tauhan. Nakatayo lang sila sa gilid noong unang nagkaroon ng palitan sina Jack at Mark nang sa huli, nalaman nilang may conflict din si Jack sa Unbreaking Pavilion. The moment na nakita nilang dehado si Mark, agad silang naglakad para puntiryahin si Jack. Kahit na ang relasyon ng Campus Pavilion sa Unbreaking Pavilion ay hindi ang pinakamahusay, kahit na sa punto kung saan sila ay nagkaroon ng ilang mga salungatan, sila ay parehong mga pangunahing puwersa at hindi maaaring gumawa ng mga kaaway sa isa't isa. Ang kaaway ng kanilang kaaway ay ang kanilang kaibigan, at wala ni isa sa kanila ang nagnanais na maging maayos si Jack sa kanyang negosyo. Malamig na tumingin si Mark kay Jack. Parang proud ka sa sarili mo noong nasa Thousand Leaves Tower ka. Akala mo kaya mong Panginoon ang sarili mo sa Campus Pavilion dahil lang sa medyo bihasa ka. Kailangan mong bayaran iyon sa huli. Ang yabang mo kanina ay magdadala lang sa iyo ng kamalasan. Kung hindi ipinagbabawal ng City Plaza ang mga away, magsasama ako ng grupo ng mga tao para bugbugin ka ngayon. Pagsisisihan kitang mabuhay. Napabuntong hininga si Jack, biglang pinagsisihan ang katotohanan na hindi siya nagbalat kayo bago pumasok. Ang mga nakakagulong idiot ay hindi makakapaligid sa kanya sa sandaling ito ay ginawa niya iyon. Hindi siya natatakot na ma-challenge, ngunit natatakot lang siyang mag-aksaya ng oras. Bahagya siyang ngumuso nang lumingon siya kay Samuel. Tumigil ka sa pagsasalita na parang tama ka. Kayo ang hindi makatalo sa akin sa isang patas na tunggalian at ay basura sa pagsisi sa iba sa pambubugbog sa iyo dahil lang sa mas sanay sila. Itigil mo na yang kalokohan mo. Napaawang ang labi ni Samuel habang namumula ang mukha sa galit. Tinuro niya ang mukha ni Jack. ****starred ka. Puputukin ko yung bibig mo balang araw. Hindi maiwasang mapatingin si Jack kay Samuel. Pwede bang mawala ka na lang? Tigilan mo na ang pagtatangka para sa akin. Ang alam mo lang kung paano gawin ay makipagkampi sa iba. Kung may kakayahan ka, harapin mo ako. Ang mga maliliit na pamamaraan lang ba ang kaya mo? Kabanata 2906. Ang mga salita ni Jack ay tumama sa isang sensitibong ugat kay Samuel. Totoong wala siyang kakayahan na manindigan kay Jack. Siya ay isang alchemist at nagkaroon. Natural na ginugol ang karamihan sa kanyang oras sa alchemy, kaya hindi siya maaaring magkaroon ng pagkakataon laban sa mga mandirigma. Si Jack ay isang taong nakatalo kay Walter, na isang napiling disipulo ng Campus Pavilion. Kahit isang piniling alagad ng Compass. Hindi nagawang talunin ng Pavilion si Jack, lalo pa ang isang alchemist na tulad niya. Kahit na inatake ng lahat ng kasalukuyang disipulo si Jack, maaari pa rin silang mabaigo para talunin si Jack. Sinabi ni Jack na gusto niyang gumamit ng mga numero sa kanyang kalamangan, na hindi mali ngunit tumanggi si Samuel na tanggapin na lamang ang pagkatalo. Mayroon si Jack Azar sa kanya a point of no return. ****starred. Tatamaan ka ng kidlat balang araw. Yuyuko ka sa Campus Pavilion kalaunan. Kapag lumabas ka sa Prosper City, mamamatay ka. Huminga ng malalim si Jack habang tinitigan ng masama ang lahat. Sinadya niyang tumaas ang boses habang sumagot, I just said you're using numbers against me. Ganon ka na ba umamin? Kung may kakayahan ka, halika kalabanan mo ako ngayon. Kung hindi, tumahimik ka at umalis ka agad. Itigil mo na ang pag-aaksaya ng oras ko. Namula si Samuel sa galit habang nakatitig kay Jack at sumigaw, idilat mo lang ang mga mata mo at tumingin ka sa paligid mo. Ito ang Prosper City, hindi ang anumang iba pang lungsod sa ika-7 antas. Ang sinusubok dito ay alchemy. Sa tingin mo ba mas magaling ka pa sa amin yan?
Ang mga salita ni Samuel ay sumasalamin sa lahat ng iba pang mga alchemist, at tama siya, wala sila sa anumang iba pang ikapitong antas ng lungsod ngunit ang lungsod ay partikular na sinadya upang subukan ang mga alchemist. Kahit gaano kalakas si Jack, malakas lang siya bilang isang mandirigma. Kung gusto niyang hamanin sila sa alchemy, wala sa kanila ang Otres. Ngumisi si Mark at nagpatuloy, tama si Samuel. Kung maglakas loob ka, labanan mo kami sa alchemy. Itigil ang pagsisikap na gamitin ang iyong mahusay laban sa amin sa lahat ng oras. Kung skill lang, natural na wala kami sa level mo, but in alchemy. Hey! Wala kang karapatang maging magarbo sa amin sa bagay na ito. Karamihan sa atin dito ay makakapagkumpleto ng 60 pilron at ganap na makapasa sa pagsusulit, na nagdadala ng 3 tao sa Prosper City. Kaya mo ba yon? Napatingin tuloy si Mark sa dibdib ni Jack na may panghahamak. Si Jack ay may 6th grade alchemist badge sa kanyang dibdib habang ang mga nakalap mula sa Compass Pavilion at ang Unbreaking Pavilion ay halos mga 7th grade alchemist. Ilan lamang sa mga mas mababa ang ranggo ang mga alchemist sa ika-6 na baitang. Para kina Mark at Samuel, ang mga alchemist sa ika-6 na baitang ay walang kahulugan. Kahit na si Jack ay isang hindi kapani-paniwalang mandirigma, hindi siya maaaring makipaglaban. Laban sa kanila sa alchemy, at lubos silang naniwala dito. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Jack habang kalmadong nakatingin sa kanila. Lahat sila ay may hindi kapani-paniwalang tiwala sa kanilang mga mukha na para bang lahat sila ay sigurado na. Kaya nilang talunin siya pagdating sa alchemy. Ang pagtitiwala na iyon ay isang biro kay Jack. Sa lahat ng sinabi, pakiramdam ni Jack ay hindi niya matatakasan ang ilang bagay, kahit na gusto niya. Noong una, ang gusto lang niya ay takutin ang mga peste sa pamamagitan ng masasakit na salita, ngunit sa puntong ito, alam niyang hinding-hindi sila susuko. Gusto niya lang. Magagawang patahimikin sila sa kanyang mga kakayahan. Napabuntong hininga si Jack habang monotonous na sumagot, makinig ka rito, hindi kayo makakapareha sa akin, maging ito man ay alchemy o labanan. Ang pagsusulit sa pagpasok ay wala sa akin. Kabanata 2907. Agad na natawa sina Mark at Samuel nang marinig ang sinabi ni Jack. Para silang kausap ng isang payaso, isa na mayabang. Mga salitang walang ibig sabihin kundi labis na pagpapahalaga. Natatawang sabi ni Samuel, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Tingnan mo ang badge sa iyong dibdib bago ka magsalita pang-6 ka pa lang. Grade Alchemist, at ang yabang mo na. Dapat kang pumili ng tamang lugar para ipagmalaki. Napakadali para sa iyo na malantad ngayon. Tatayo lang kami dito at manunood habang papunta ka sa condensing plates para dumaan sa pagsubok. Gusto kong makita kung anong uri ng resulta ang makukuha mo o kaya mong kunin. Malamig ang mukha ni Mark. Di ba sabi mo tatalunan mo kaming lahat? Kaya kung tapusin ang pagsusulit, maaari ba? Kaya kung magdala ng 3. Madaling pumasok ang mga tao. Kaya mo ba? Napataas lang ng kilay si Jack dito at mahinahong tumango. Ito lamang ay sapat na bilang tugon sa mga tanong ni Mark na nagre-relay kung paano ang pagsubok. Ay walang dapat ikabahala. Siya ay dumaan sa isang pagsusulit sa pagpasok at si Jack ay hindi nahirapan sa lahat. Kung nahaharap siya sa anumang kahirapan sa paggawa ng pagsusulit sa pagpasok, pakiramdam niya ay hindi na siya dapat pumasok sa lungsod. Kung tutuusin, walang mapapala sa pagpasok. Ang yabang naman. Napakayabang mo. Tama na. Sino sa palagay niya para sabihing makakasama niya ang 3 pa? Sa tingin ba niya ay magiging ganoon kadali ang entry test? Maraming mga alchemist sa ika-6 na baitang ang natigil dito at halos hindi nakapasok. Ang sino mang makapasa ng walang kamali-mali sa pagsusulit ay kailangang maging isang alchemist sa ika-7 baitang. Masyado siyang mayabang. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Hindi niya alam kung gaano katawa ang pagyayabang niya sa amin. Sa tingin niya ba hindi natin siya ibibilad? Ang iba pang mga alchemist ay nawala ng gana nang mapansin si Jack na tumatango, naghahadges ng mga panunuya at pang-iinsulto. Walang sino man sa kanila ang naniwala sa kanya, sa halip ay iniisip siya bilang isang clown habang kinukutya siya. Sa lahat ng ito, walang ipinakitang reaksyon si Jack. Sa totoo lang, halos sanay na siyang makarinig ng mga bagay na ganito mula nang pumasok siya sa Whirling World. Marami ang hindi kumilala sa kanyang kakayahan, ngunit hindi ito nag-abala sa kanya. Nagsisimula na silang lumampas sa linya sa kanilang mga salita, ngunit kalmado lang na sumagot si Jack, tandaan mo ang mga salitang sinasabi mo ngayon, huwag mong pagsisihan ang mga ito sa bandang huli. Malalaman mo na kung sino ang mga clown. Pagkatapos sabihin iyon, hindi na nag-abala pa si Jack na hindi sila muling sumulyap habang nilinggan niya si Rudy, na nanginginig sa galit habang nanlilisik ang lahat ng mga alchemist. Mahigpit niyang naalala ang mga babala ni Jack at alam niyang hindi siya maaaring maging walang ingat. Sa sandaling iyon,
Karamihan sa mga bagay na sinabi ay walang kaparerekon, at mas marami silang mga tao sa kanilang panig. Walang maniniwala kay Rudy, sinabi, gayon pa man. Dahil iyon ang kaso, iisipin na lang nila na nagsasalita siya ng walang kaparerekon kung ipipilit niya. Kaya naman, nagpa siyang huwag sayangin ang kanyang mga pagsisikap. Nang tumingin si Jack, nagmamadali siyang tumalikod. Kabanata 2908. Inabot ni Jack at tinapik ang balikat ni Rudy, tinuro ang condensing card. Subukan mo. Kung makapasa ka, 4 na ang dadalhin natin. Mga tao sa loob at nakakuha ng 40,000 espiritong kristal. Kahit na mabaigo ka, hindi mo kailangang makaramdam ng sama ng loob. Mababawasan ng 2 tao ang dadalhin natin. Nakakunot ang noo ni Rudy habang nag-aalalang tumingin sa paligid. Sa totoo lang, marami siyang gustong sabihin. Hindi siya masyadong confident, pero kasama sila. Napapaligiran, hindi ito ang oras para magsabi siya ng anuman. Napilitan siyang lunukan ang mga salitang iyon. Mariin siyang tumango at bumantong hininga, dumiretso sa pinakamalapit na condensing plate. Ang condensing plate na iyon ay may 2 tao na nakapila para dito, kaya kalahating oras na lang ang turn ni Rudy. Tumingin si Jack kay Rudy at nakaramdam ng pagmamalaki. Ang mas lumang bersyon ng Rudy ay lumaban pagkatapos marinig ang sinabi ng mga alchemist. Na, para kay Jack, ay hindi makatwira na pag-uugali. Ang kakayahang kontrolin ni Rudy ang kanyang emosyon ay nangangahulugan na siya ay nagmamature. Tila labis na ikinatuwa ng grupo ng mga alchemist ang mga kilos ni Rudy at Jack. Ang determinadong mga salita ni Jack na papasa siya sa pagsusulit ng walang kamali-mali ay naging sanhi ng pag-iisip ng mga alchemist kung may mali sa ulo ni Jack habang tinatawanan siya at kinukutya. Tumawa si Samuel habang nanunuya, ikaw ang pinaka-confident na mandirigma na nakita ko. Sigurado ka bang mapapasa mo ng perpekto ang pagsusulit? Hindi naman namin sinabi lahat yun para lang takutin ka kanina. Kung wala ka sa antas ng isang alchemist sa ikapitong baitang, hindi mo ito maaaring makuha. Mayroong 70 pilron, at dapat ay nagpapasalamat ka na sa iyong mga ninuno kung napunan mo ang 30. Hindi sila kalaban ni Jack sa pakikipaglaban, ngunit tiwala sila sa kanilang sarili pagdating sa alchemy. Tiyak na ilalagay nila ang brat na iyon, si Jack, sa kanyang lugar. Hindi sana nila kakausapin si Jack ng buong kumpiyansa kung nasa ibang lungsod sila. Gayunpaman, sila ay nasa Prosper City, ang turf ng mga alchemist. Hindi nila akalain na matatalo sila sa iba. Tiningnan ni Mark ang badge sa dibdib ni Jack at sinabing, sapat na kahanga-hanga kung maaabot mo ang antas ng isang alchemist sa ika-6 na baitang. Huwag mong isipin na ganoon ka kagaling sa alchemy dahil lang sa marami kang talento bilang isang mandirigma. Ang alchemy at labanan ay 2 magkaibang landas. Sinusubukan pa ng alchemy ang mga talento ng isang tao. Huwag isipin na ang iyong mga talento sa pagsusuklay ay lilipat sa alchemy. Ako ang unang magsasabi sa iyo na wala kang ganoong talento o kakayahan. Ang sama ng loob ni Mark kay Jack dahil sa mga salitang nag-udyok sa kanya. Ito na ang pagkakataon niya para makabawi kay Jack. Natural, wala siyang pinigilan. Napatingin si Jack kay Mark. Si Mark ay mukhang napakaingat at halatang pinuno ng mga alchemist mula sa Unbreaking Pavilion. Sa kanya, gayunpaman, siya ay wala. Espesyal. Kung si Mark ay nasa panlabas na lambak ng Phoenix Valley, siya ay nasa pinakamataas na 5 pinakamaraming rango. Gayunpaman, ang tunay na lakas ng Phoenix Valley ay nasa ang panloob na lambak, at ang taong ito ay hindi magkakaroon ng karapatang pumasok sa panloob na lambak. Si Jack ay hindi mag-abala sa mga alchemist ng Inner Valley, pabayaan si Mark. Napansin ni Mark kung paano hayagang hindi siya pinansin ni Jack pagkatapos ng malamig na tingin, at nakaramdam siya ng hiya. Kabanata 2909. ***starred ka. Single ni Mark. Iniisip mo pa rin na magagawa mo ang gusto mo, ngunit mabilis mong matanto kung hindi. Ngumiti lang si Jack, walang pakialam sa sinasabi ni Mark. Si Gent naman ay napaawang lang ang labi habang nakatingin kay Mark na nasa tabi niya. Gusto niyang sabihin kay Mark ng sandaling iyon. Na walang kwentang sabihin noon, mas mabuting hintayin ang resulta bago patahimikin si Jack dito. Hindi mapakali si Jack sa patuloy na pakikipag-usap sa kanila, kaya pinaikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan silang sabihin ang gusto nilang sabihin. Unti-unting lumipas ang oras, at pagkatapos ng kalahating oras, sa wakas ay pagkakataon na ni Rudy na dumaan sa pagsubok sa condensing plate. Sa sandaling iyon, dahan-daang iminulat ni Jack ang kanyang mga mata. Itinuwid ni Rudy ang kanyang likod habang tahimik na sinusubukang i-motivate ang sarili. Kung gaano siya kumilos, parang hindi siya kumpiyansa. Napakaraming henyo ang kanyang na-encounter kamakailan, kaya nasira na ang kumpiyansa ni Rudy. Bago pa man siya makarating sa pagsusulit, nilinggan ni Rudy si Jack. Tahimik na tumango si Jack kay Rudy.
With that, huminga ng malalim si Rudy bago siya pumasok sa area ng test. Upang mapanatili ang pagiging patas ng pagsusulit, ang kandidato at ang condensing plate ay matatabunan ng kulay abong harang sa sandaling magsimula ang pagsusulit. Hindi makikita ng mga tagalabas ang mga nilalaman ng pagsusulit at hindi rin makakaapekto sa mga resulta ng nasubak na kalahok. Makikita lamang nila ang mga huling resulta pagkatapos mawala ang hadlang. Parehong nabigo ang dalawang nauna kay Rudy. Ang isa sa kanila ay nakakuha ng 28 pilron, ngunit ang huling dalawa ay hindi umabot sa 50% refinement rate, kaya nawalan sila ng karapatang pumasok. Ang isa pang kalahok ay nakakumpleto ng 35 pilron, ngunit 10 sa mga ito ay wala sa 50% na refinement rate. Sa huli, 25 lang ang nakuha niya at nabigo siyang makapasok. Ang dalawang kalahok ay umalis sa condensing plate ng malungkot, maliwanag na nawala ng pag-asa para sa kanilang kinabukasan. Noon lang nila napagtanto kung gaano sila kasama. Ay, hindi man lang nakakuha ng karapatang pumasok sa lungsod. Naramdaman ni Rudy ang pagtaas ng pressure nang makita niya ang dalawang kalahok na nauna sa kanya na umalis na walang dala. Sa sobrang daming nakatutok, pati si Rudy sa likod niya, naramdaman niyang dinudurog ng dalawang bato ang balikat niya. Gayunpaman, hindi na siya maaaring umatras. Naririnig niya ang hangin sa kanyang tainga habang tinatakpan siya ng kulay abong harang at ang namumuong plato sa loob. Siya lang at ang condensing plate na nasa harapan niya ang naiwan ng mundo. Sa isang flash ng gininto ang liwanag, 70 hindi kumpletong pilron ang lumitaw sa condensing card. Hanggat natapos niya ang 30 sa kanila, magiging novel drama siya makapasok sa lungsod nang hindi na kailangang umasa kay Jack. Tahimik niyang ginaganyak ang sarili habang patuloy na gumagalaw ang kanyang mga kamay. Mga alon ng siksik pill aura ay condensed sa pilron. Nakakunot ang noo ni Jack habang nakatingin sa direksyon kung saan nakahiwalay si Rudy ng harang, medyo nag-aalala. Kahit kaya niyang isama si Rudy kung siya nabigo, ang kabiguan ay magiging napakabigat ng isang dagok para sa kanya, at ayaw ni Jack na makita siya sa nalulumbay na kalagayang iyon. Sa bagay, silang dalawa meron nagtatag ng matatag na pagkakaibigan sa daan. Kabanata 2910. Nang makita ni Gent ang pag-aalala sa mga mata ni Jack, nagpakawala siya ng tawa at ninisyan, "Let me guess, your friend is a pure alchemist." Yung aura niya ay medyo mali-mali, at halatang pilit siyang hinaila hanggang sa huling yugto ng likas na antas ng mga batas. Hindi siya katulad mo. Nakataas ang kilay ni Jack habang sinusulyapan si Gent. Tama si Gent, pilit na ni-level up si Rudy. Bumantong hininga si Gent habang sinabing, mabibigo siya ng husto, at ikaw din. Kahit hindi pa ako dumaan sa entry test, marami na akong nakausap. Mga alchemist na mayroon. Karamihan sa 70 pilro na kailangang punan ay yaong mga ikapitong baitang alchemist lamang ang maaaring punan. Bakit hindi ka dapat mangarap ng napakataas? Bago ka magyabang, tingnan mo muna ang badge sa dibdib mo. Nagulat si Gent sa tila ignorante ni Jack. Ang lalaking iyon ay kumpiyansa hanggang sa punto ng pagmamataas, na nagsasabi ng mga bagay na sa tingin nilang lahat ay isang biro na may kalmadong ekspresyon. Ang sino mang hindi nakakakilala kung sino si Jack ay maaaring naisip na makakamit niya ang kanyang inaangkin. Tumaas ang isang kilay ni Jack, hindi man lang lumingon. Huwag husgahan ang iba ayon sa iyong mga pamantayan. Ilang beses ko na ring sinabi iyon, at sa bawat oras na napatunayan kong tama. Pagkatapos niyang sabihin ito, biglang kumalat ang kulay abong harang. Isang pamilyar na figure ang lumitaw sa harap ng lahat, at ang condensing plate ay nagsiwalat ng mga resulta sa malalaking gintong salita. Nakumpleto ni Rudy ang kabuoang 36 na pilron, ngunit siyam sa mga ito ay wala sa 50% na pagpipino. Ibig sabihin, 27 pilron lang ang nakumpleto ni Rudy sa huli. 3 pilron na lang ang layo niya mula sa pagpasa. Mukhang naubos ang lahat ng enerhiya sa kanya habang nakikitang miserable siya. Sumimangot si Jack, kalahating umaasa sa kinalabasan na ito ngunit kalahating umaasa na hindi ito ang nangyari. Sa totoo lang, siya mismo ay hindi alam kung makakapasok si Rudy sa lungsod ng mag-isa. Para sa kanya, medyo disente si Rudy. Gayunpaman, ang mga resulta ay ipinakita sa lahat, at si Rudy ay medyo malayo sa pagkuha ng karapatang makapasok sa lungsod. Walang magawang bumantong hininga si Jack nang makaramdam siya ng simpatiya sa kanyang puso. Ramdam na ramdam niya ang kawalang pag-asa na naramdaman ni Rudy sa mga sandaling iyon. Napakaraming bagay ang kanilang na-encounter kamakailan, at ang kumpiyansa ni Rudy ay nakatanggap ng mabibigat na dagok. Pagkakataon noon ni Rudy na patunayan ang sarili, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon ang resulta. Hindi pinansin ni Jack ang pangungutya sa gilid habang lumalapit kay Rudy. Inabot niya at hinaila si Rudy mula sa lumalapat na plato, tinapik siya sa balikat habang same time na nagsasalita, naging isang
6th grade alchemist hindi pa matagal na ang nakalipas, alam mo ba? Patuloy kang nag-improve. Hanggat mayroon kang ilang oras, maaari kang pumasok. Sa iyong sarili, walang duda. Hindi man lang makatingala si Rudy habang nalulunod sa paghihirap. Hindi mo ako kailangang aliwin, Jack, pangungulit ni Rudy. Alam kong basura lang ako. Hindi ko ito makita noong nasa Golden Pills ako, ngunit mula nang umalis ako. Golden Pills? Napagtanto ko kung gaano kalaki ang mundo, hindi ako, kahit nasa antas ng pinakamasamang alchemist. Bakit ko pa kailangang mabuhay? Napakunot ang noo ni Jack, hindi niya inaasahan na si Rudy ay nanlumo kaya nagsimula siyang magtanong sa kanyang dahilan upang mabuhay. Kabanata 2911. Nagmamadali niyang sinabi, walang nakaharap sa ngayon ay basura. Ang totoong basura ay nasa sarili nitong maliliit na lugar, hindi dito. Iba ka na mula sa kanila. Ibang level ka na. Ang kailangan mo lang ngayon ay oras. Magtiwala ka sa akin. Bago pa man siya matapos magsalita ay mas maraming pangungutya ang maririnig. Ang nagsalita ay si Samuel. Matapos lumabas ang mga resulta ni Rudy, kaya niya hindi napigilan ang sarili sa pagtawa ng malakas. Pinalalim ng mga resulta ang negatibong pangunawa ni Rudy at Jack. Masyadong masama ang mga resulta ni Rudy. Hindi man lang ito maihahambing sa pinakamahina sa kanila. Siya ay ganap na hindi nakapasok sa lungsod mismo. Pinapin nila si Rudy bilang isang alchemist na mula sa isang hindi gaanong mahalagang lugar. Hindi nila alam kung paano naging confident si Jack. Napakasama na ng follower niya, pero talagang sinabi niyang papasa siya ng perpekto. Pinigilan ni Samuel ang kanyang ngiti at sinabing, sabihin mo sa akin, Jack. Sinong nagbigay ng buong tiwala sa'yo? Paano mo maiisip na makakapasa ka ng perpekto? Sa tingin ko, magiging disente na kung makukuha mo ang parehong mga resulta gaya ng iyong tagasunod. Nagsisimula na akong maghinala na hindi ka talaga alchemist. Baka hindi mo makumplito ang 10 pilron. Hindi man lang nag-abala si Gent na magtago ng kahit ano, you should be from a insignificant place. Dapat mong ipagmalaki kung makumplito mo ang 27 pilron. Noong una, inisip nilang lahat na si Jack ay nagmula sa isang kamangha-manghang lugar salamat sa kamangha-manghang lakas ni Jack. Gayunpaman, wala silang mahanap na piniling mga disipulo na tinatawag na Jack pagkatapos imbestigahan ang bagay na ito. Sa huli, ang conclusion na kanilang narating ay si Jack ay hindi mula sa kahit saan nakapansin-pansin. Iyon ang dahilan kung bakit hindi sila natakot na kumilos kay Jack at hulihin si Jack ng buhay upang tingnan kung ano ang mga lihim na hawak niya. Matapos nilang makita na 27 pilron lamang ang nagawa ni Rudy, pinalakas nito ang kanilang hula. Siguradong galing silang dalawa sa ilang sulok ng gitnang kaharian at wala talagang masyadong alam. Malamang na napakalakas ni Jack dahil lang sa napakaswerte niya, at nakuha niya ang mana ng ilang bayani. Mayroong ilang mga kahangahangang bayani na nabigong makahanap ng sinumang magmamana ng kanilang mga kasanayan, kaya't makakahanap sila ng isang liblib na lugar bago sila mamatay at iwanan ang kanilang pinakamahalagang kayamanan at mga diskarte. Inaasahan nila na may makakahanap nito at magmana ng kanilang mga diskarte. Siguradong nakahanap si Jack ng mana ng bayani. Kaya naman naging malakas siya. Iyon din ang dahilan kung bakit gustong hulihin ng mga nakatataas si Jack ng buhay. Pagkatapos mahuli si Jack, pahihirapan at itatanong nila si Jack kung may makukuha sila sa kanya. Hinawakan ni Jack ang mga balikat ni Rudy at nilakasan ang boses, huwag kang malungkot. Walang dapat ikalungkot, hanggat mayroon kang sapat na oras, gagawin mo. Hero ka ng lahat ng tumawa sa iyo. Pagkatapos noon, lumingon si Jack, hindi pinansin ang lahat habang naglalakad siya papunta sa dulo ng linya, pumipila para kumuha ng pagsusulit may ilang bagay na walang kabuluhan na sinabi. Nang makitang walang sinabi si Jack at pumila, ang mga alchemist ay tumingin sa kanya na may mas nakakaaliw na tingin. Nagkataon, may 2 tao din sa harap ni Jack. Nakita na nilang dalawa na may sama ng loob ang malaking grupo kay Jack. Hindi man alam ng dalawa ang detalye, sila. Alam na ang laban kay Jack ay ang Compass Pavilion at ang Unbreaking Pavilion. Sila ay 2 angkan sa ika-8 baitang. Nang makita nilang dalawa na papunta na si Jack para pumila, nagsimula silang magbulungan. Ang kanilang mga sarili, tinatalakay kung saan nanggaling si Jack at kung maipapasa niya ng perpekto ang pagsusulit. Kabanata 2912. Ang lahat ay narinig ni Jack. Iniisip niya lang na nakakainis ito, at nagpa siya na ipikit ang kanyang mga mata at magpahinga, ayaw na abala sa sasabihin ng iba. Habang lumilipis ang oras, kalahating oras na. Sa wakas ay pagkakataon na ni Jack na kumuha ng pagsusulit. Sa 2 nasa harapan, isa ang nagtagumpay at isa ang nabigo. Sa porsyento, parang kalahati ng mga kalahok ang mabibigo. Ang mga alchemist na nakapasok sa Prosper City ay pawang mga alchemist sa ika-6 na baitang pataas. Yung mga nasa taas lang.
Maaaring makapasok sa Prosper City ang echelon ng mga alchemist sa ika-6 na baitang. Nang humakbang si Jack sa harap ng condensing plate, agad na binalot ng kulay abong harang si Jack. Sa condensing plate, 60 lumitaw ang mga hindi kumpletong ron. Tumingin si Jack sa mga ron. Mayroong isang maliit na bahagi na kahit na ang middle tier 6th grade alchemist ay maaaring kumpletuhin, ngunit karamihan sa kanila ay nangangailangan ng isang tao na isang 7th grade alchemist o mas mataas upang makumplito. May nakita pa siyang sinaunang pilrune sa kanila. Ang mga pilrune na nagmula sa sinaunang panahon ay parehong bihira at mahirap i-condense. Para sa mga alchemist, ito ay isang malaking pagsubok. Tanging ang mga alchemist na may matibay na pundasyon ang makakakumpleto ng 70 sa mga pilrune na iyon. Kung hindi, kahit na sila ay mga alchemist sa ika-7 baitang, wala silang magagawa kapag nahaharap sa isang sinaunang pilrune. Huminga ng malalim si Jack habang inalis niya ang lahat ng hindi kinakailangang pag-iisip sa kanyang isipan. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang gumalaw patuloy habang seryosong nagsimulang kumpletuhin ang mga pilrune. Nagsimula itong uminit sa loob ng harang habang kakaibang tahimik sa labas. Labis na nanlumo si Rudy sa sandaling iyon at ayaw magsalita ng kahit isang salita. Kahit na may mga nanlilibak sa kanya, ayaw niyang magsalita ng kahit ano. Nawalan sila ng interes na ituloy nang makita nilang wala man lang sinagot si Rudy. Nagsimulang bumagsak sa kakaibang katahimikan ang lugar at lahat ay napatingin sa kulay abong harang, naghihintay na lumabas si Jack. Pagkaraan ng ilang oras, hininaan ni Gent ang kanyang boses at bumulong kay Mark, ano ang gagawin natin ngayon? Ang tanging natanggap namin ay hindi namin mabitawan si Jack. Gayunpaman, hindi kami magkatugma para kay Jack. Pinagbabawalan tayo ng Prosper City na lumaban sa unang lugar. Nagkaroon kami ng conflict ni Jack kanina, pero anong gagawin namin ngayon? Panipi. Sa totoo lang, medyo naliligaw na si Gent sa sandaling iyon. Ang mga utos mula sa itaas ay napakalinaw. Hindi sila pinayagang paalisin si Jack. Nagdulot din sila ng problema kay Jack, kaya ano ang maaari nilang gawin pagkatapos? Sila ay isang grupo lamang ng mga alchemist, kaya hindi sila katugma ni Jack. Maliban sa pagmasdan si Jack at pahirapan si Jack, wala na silang ibang magagawa. Kumunat ang noo ni Mark at pinag-isipan ito ng matagal bago seryosong sinabing, tahimik na lang tayong maghihintay ng anumang pagbabago. Iulat muna natin ang usapin. At maghintay ng mga order. Ang kailangan nating gawin ngayon ay siguraduhin na sinusundan natin ng mahigpit si Jack. Kahit saan siya magpunta, kailangan natin siyang sundan. Lalo na kung papasok siya sa lungsod. Siguradong hindi natin siya hahayaang makawala. Napakaraming tao sa syudad, baka mawala na talaga tayo sa kanya kung gusto niyang kumawala. Kung hindi natin siya mahanap, siguradong masisisi tayo. Tumango si Gent habang walang magawa ang mga labi niya, ang hirap talaga pakitunguhan ni Jack. Kung gusto niya talagang makawala sa amin, baka hindi talaga kami kayang gawin ang lahat tungkol dito. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Mark, hindi nagsasalita. Wala rin naman talaga siyang mas magandang plano. Tiningnan ni Gent ang kulay abong harang bago nagpakawala ng malamig na tawa. Kabanata 2913. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi siya dapat magkaroon ng ganoon kadaling oras na makapasok sa lungsod. Baka hindi siya makapasa sa pagsusulit. Tumango si Mark, pakiramdam na maaaring tama si Gent. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang hadlang ay biglang nawala. Lahat ng mga alchemist sa paligid. Sabay-sabay silang napatingin sa condensing plate sa harap ni Jack. Ang condensing plate ay nagpakita ng mga resulta ni Jack, perpektong nakumpleto ang 70 pilrune, na nakakuha ng 4 na entry token. Ang mga gintong salita ay kumurap ng 5 o 6 na beses bago nawala. Pagkatapos noon, 4 na sinag ng liwanag ang bumaril mula sa condensing card, bumagsak sa palad ni Jack. Nang maghiwa-hiwalay ang mga ilaw, 4 na entry token ang lumitaw sa harap ng lahat. Nakataas ang isang kilay ni Jack habang itinatago ang kanyang entry token. Sa buto ng mastasa, may clue na siya kung sino ang gusto niyang dalhin sa loob. Wala ni isa sa mga alchemist ang nakapagsalita nang makita nila ang eksenang iyon. Nagsimula silang maghinala kung nag-iisip sila ng mga bagay. Kung hindi, paano nila makikita ang isang bagay na walang katotohanan? Biglang hinampis ni Gent ang dibdib niya. Bigla siyang sinampal sa mukha matapos sabihing hindi man lang makapasok si Jack sa Prosper City. Hindi lang nakapasok si Jack sa Prosper City, ngunit nagawa rin niyang manalo ng 3 karagdagang entry token para makapasok ang 3 pang tao. Mark, kurutin mo ako ngayon. Gusto kong makita kung nananaginip ako. That guy actually managed to pass the test perfectly. Nagsisimula pang ang manginig si Gent habang nagsasalita. Ayaw niya talagang maniwala na totoo ang nangyayari sa harapan niya. Ito ay masyadong walang katotohanan.
Ang lalaki ay malinaw na may badge ng isang 6th grade alchemist at malinaw na nasa landas ng isang mandirigma. Paano siya magkakaroon ng napakahusay na resulta bilang isang alchemist kung gumugol siya ng napakaraming oras sa pagsasanay? Huminga ng malalim si Samuel at sinabing, sino man ang ganap na makapasa sa pagsusulit ay isa man lang sa ikapitong baitang alchemist. Maaaring ang taong ito ay nasa antas na ng ikapitong baitang alchemist. Bakit siya magkakaroon ng badge ng 6th grade alchemist kung siya ay 7th grade alchemist? Dahil ba gusto niyang manloko ng iba? Sino ang nakakaalam kung ano ang iniisip ng tusong brat na iyon? Gayunpaman, bakit napaka-unfair ng Diyos? Ang taong ito ay malinaw na isang mandirigma at malamang na gumugol ng maraming oras sa iyon. Gayunpaman, nagawa niya maging isang alchemist sa ikapitong baitang bago siya umabot sa 60 taong gulang. Hindi ba't walang katotohanan iyon? Pakiramdam ni Mark ay mababaliw na siya. Nang makita niya ang ginawa ni Jack ay halos tumigil ang kanyang hininga. Ito ay hindi lamang walang katotohanan, ito ay dealt sa kanya novel drama. Isang malakas na suntok din. Bahagyang umawang ang labi niya habang nanlalaki ang mga mata. Lumingon si Jack para tingnan muli ang tulalang alchemist. Ngumiti siya at sinabing, nasabi ko na sa iyo. Huwag masyadong mabilis na sabihin kung sino ang clown ay. Wala nang nangahas na magsabi ng kahit ano pabalik sa mga salitang iyon. Itinikom lang nila ang kanilang mga bibig ng matalino. Ang mga resulta ay maaaring patunayan ang lahat, at ito. Imposibleng mandayan ng mga alchemist. Kahit na gusto nilang mag-isip ng anumang dahilan, hindi nila magawa. Napilitan silang ipikit ang kanilang mga mata at huwag sabihin. Sa wakas ay nakahanap ng kaunting kumpiyansa si Rudy mula doon. Kahit na nagmula ang kumpiyansa. Si Jack, mas maganda ang mood niya. Kabanata 2914. Inikat niya ang ulo niya at tumingin sa grupo, sabi ko naman sa iyo na huwag mong tingnan ang iba. Sinabi sa iyo ni Jack na kaya kanyang talunin sa bawat isa. Paraan, at tiyak na magagawa niya. Lahat kayo marunong lang gumamit ng bibig para manginsulto sa iba, sinasabing kami ay mula sa isang lugar na hindi gaanong mahalaga. Kung tayo. Noon, ano ang halaga mo? Hindi mo man lang may kumpara sa amin. Ang mga salita ni Rudy ay hindi kapani-pani walang matalas. Nagalit ito sa mga alchemist kaya nagsimula silang humihingal. Si Mark ay nasa isang masamang kalagayan sa pag-iisip ng mga sandaling iyon, ngunit agad siyang gumanti, ano ang ibig mong sabihin na hindi natin may kukumpara? Baka meron ang brat. Ilang kasanayan, ngunit hindi rin kami mahina. Maaari ko ring kumpletuhin ang pagsusulit ng perpekto. Hindi bababa sa 1/3 ng aking mga kapwa mag-aaral sa likod ko ay maaaring makapasa sa subukan din ng perpekto. Habang sinabi niya iyon, bumalik si Mark ng kumpiyansa. Sa pagkakataong ito, si Jack naman ang tumingin sa grupo na may mapanuksong ngiti, ikatlo. Hindi ka ba masyadong nagtitiwala sa kapwa mo estudyante? May 20 sa kabuuan kasama ka. Dapat mong bilangin ang iyong mga maswerteng bituin kung kahit dalawa ay makapasa ng perpekto. Iyon talaga ang pagbaril ni Jack sa kanila para sa lahat ng kanilang mga naunang insulto. May kabuuang 20 alchemist mula sa Unbreaking Pavilion at kabuuang 15 mula sa Compass Pavilion. Tinutukan ng mga salita ni Jack ang mga alchemist ng Unbreaking Pavilion, at muling namula ang mukha ni Mark sa galit. Galit na galit siyang tumingin kay Jack, pakiramdam niya ay lahat sila ng mga kapwa estudyante ay minamaliit ni Jack. Ang pagsubok ay tila hindi mahirap sa kanya. Bilang pinuno ng mga alchemist mula sa Unbreaking Pavilion, hindi niya matatanggap ang pagdududa ng ganoon. Pinaikit ni Mark ang kanyang mga mata habang lumalamig ang kanyang tono, alam kong isa kang disenteng alchemist, ngunit huwag mong isipin na ang iba ay wala sa iyong antas dahil lang sa magaling ka. Tumaas ang isang kilay ni Jack, ayaw mag-abala sa pagsagot. Pakiramdam ni Mark ay hinamon ang kanyang karangalan. Sinabi ni Jack na 2 lang ang ganap na makakapasa sa pagsusulit sa 20 sa kanila. Iyon mismo ay isang insulto. Gayunpaman, ito ay isang simpleng pagsubok sa pagpasok. Lahat sila ay mga alchemist na maingat na pinalaki ng kanilang mga angkan. Naubos nila ang maraming mapagkukunan. Hindi niya magagarantiya na 20 sa kanila ang ganap na makakapasa sa pagsusulit, ngunit kailangang mayroong kahit 10. Sabi ni Mark, huwag mong isipin na kaya mong ipagmalaki ang gusto mo at maliitin ang iba dahil lang sa may kakayahan ka. Kung mayroon kang kung ano ito. Tumatagal, pagkatapos ay maghintay dito at tingnan kaming lahat na kumukuha ng pagsusulit. Gagamitin namin ang aming mga kakayahan upang patunayan na ikaw ay ganap na mali. Napaawang ang labi ni Jack habang nagpapakawala ng ngiti ng pang-aalipusta. Ang mga salita ni Mark ay malamang na hindi lamang upang mabawi ang ilan sa kanyang karangalan, ngunit malamang kasama na rin ang iba pang intensyon. Gayunpaman, hindi mapakali si Jack na tuklasin ito. Dahil gusto ni Mark na patunayan ang kanyang sarili, pagkatapos ay si Jack makikipaglaro hanggang sa dulo.
Ngumiti si Jack at sinabing, sige, maghihintay ako dito at titingnan ko kayong lahat na kukuha ng pagsusulit. Kung higit sa dalawa sa inyo ang ganap na makapasa pagsusulit, gagawin ko minamaliit kita. Lahat ng alchemist doon ay natigilan sa mga salitang iyon. Hindi sila makapaniwala na talagang napakaseryoso ni Jack. Yung kaninang usapan ay tiyak na puno ng emosyon. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na talagang pumayag si Jack. Kung higit sa dalawa ang novel drama ng Unbreaking Pavilion. Ang mga alchemist ay ganap na pumasa, pagkatapos ay kailangang aminin ni Jack na ito ang kanyang problema. Kabanata 2915. Sinadya niyang ilabas ang isang paksa, hindi tayo hahayaan ng grupong ito na makatakas ng madali sa kanilang mga pasyalan. Kung aalis tayo sa kanilang mga pasyalan, tiyak na pupunta sila. Baliw. Matapos marinig iyon ni Rudy ay agad siyang napawi sa sakit. Pagkatapos ng lahat, ang problemang iyon ay mas pinipilit. Napabuntong hininga siya sa sinabi niya. May pag-aalala, ano ba ang gusto ng grupong iyon? Simula pa lang ay sinusubukan na nila tayong guluhin. Baka may balak talaga silang umaatake sa atin. Gayunpaman, ang mga batas ng Prosper City ay nagsasaad na hindi tayo maaaring lumaban ng pribado. Kung talagang gagawa sila ng kahit anong galaw, mamamatay lang sila. Tumango si Jack. Samot-saring ideya ang bumungad sa kanilang dalawa. Sa totoo lang, hindi pa rin sigurado si B, salamat sa kakulangan ng impormasyon. Wala siyang paraan para sabihin kung ano ang gusto ng grupong iyon. Kung talagang may plano sila, hindi sila dapat magtago bago sila magkaroon ng buong tiwala sa kanilang plano. Ang grupo ay medyo mabait upang alertuhan si Jack sa sandaling siya ay dumating sa lungsod. Habang iniisip ito ni Jack, mas naramdaman niyang parang may mali. Parang nandyan lang talaga sila para manggulo. Napailing si Rudy sa pagkadismaya, pakiramdam niya ay pinaliligiran ng mga nakakadiri na langaw ang kanyang ulo, bakit hindi na lang tayo pumasok ngayon? Tapos lahat sila nakapila. Hindi ko kayang isipin na palagi silang sumusunod sa amin. Siguradong makaramdam ako ng patuloy na pag-goosebumps. Tumango si Jack. Tiyak na masama ang pakiramdam kapag patuloy na pinagmamasdan, lalo na sa personalidad ni Jack. Siguradong ayaw niyang dumaan. Isang bagay na ganoon, ngunit ang mga pangyayari ay espesyal. Kabanata 2916. Pagkaraan ng mahabang pag-iisip, kumunot ang noo niya at same time na sinabi, kailangan muna nating magparaya sa ngayon. Dahil gusto nila tayong sundan, tayo. Hayaan mo na lang sila. Gusto ko talagang malaman kung ano ang kanilang tunay na layunin, at kung ito ay may kinalaman kay Grayson o hindi. Noon, sinabi ni Jack na napakaliit ng kanilang nalalaman tungkol kay Grayson. Kahit na maraming pinagdaanan si Jack kina Grayson at Rudy noon. Si Grayson ay tila ibang tao maliban sa kanyang hitsura. Higit pa rito, nawala si Grayson sa sandaling pumasok sila sa Phoenix Valley. Ang mga nakatataas na iyon ay tila hindi kapani-pani walang kakaiba sa bawat isa. Oras na pinalaki nila si Grayson. Kahit anong isipan nila, pakiramdam nila ay kailangang may isang napakalaking sikreto na nakatago sa likod ng lahat. Kung hindi siya sangkot sa bagay na iyon, maaaring hindi gaanong sabik si Jack na malaman ang lahat. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, unti-unti niyang nalaman na wala ng paraan para maiwasan niya ang bagay na iyon. Napansin na siya ni Grayson at naudyukan niya ang mga mandirigma at alchemist ng Unbreaking Pavilion na magdulot sa kanya ng kaguluhan. Kung ang mga bagay ay nasa yugto na, natural na kailangan niyang malaman ang mga bagay-bagay. Seryosong tumingin si Rudy kay Jack, ayaw na niyang dagdagan pa ang gulo ni Jack. Gayunpaman, sa pagtingin sa ekspresyon ni Jack, halatang walang paraan si Jack para malutas ang mga pagkabigo sa sandaling iyon. Napaisip si Rudy bago sinabing, kahit tatakan mo ang mga labi ko, isusulat ko rin. Napakaraming katanungan sa aking isipan tulad ng kung bakit nasa Unbreaking Pavilion si Grayson, at bakit hindi niya kami nakikilala. Bakit bigla-bigla na lang siyang susubukang gawin sa amin? Pwede ba dahil sa ginawa ko noon? Napabuntong hininga si Jack habang nakatingin sa iba saglit bago siya bumulong, iniisip ko rin ang mga tanong na ito. Gayunpaman, mayroong isang bagay na masisiguro natin kahit na wala tayong masisiyasat sa ngayon. Isa lang ang dahilan kung bakit biglang umatake si Grayson sa tayo. Yan kasi bigla mong hinaila yung braso niya at tinanong yung mga tanong na yon. Talagang inalertaw namin siya mula sa sandaling iyon. Kabanata 2917. Matapos sabihin iyon ni Jack ay umawang ang labi ni Rudy. Alam niyang kumpleto na ang nangyari sa araw na iyon dahil hindi niya kayang panatilihin ang kanya. Tikom ang bibig noon. Nakaramdam siya ng hindi kapani-pani walang masama tungkol doon. Noong nag-lecture si Jack sa kanya, hindi natuwa si Rudy tungkol dito. Gayunpaman, ngayon ito mukhang karapat-dapat siya sa pagbulyaw na iyon. Kung hindi niya hinaila si Grayson ng pabigla-bigla, hindi mangyayari ang lahat ng ito.
Alam ni Jack na guilty si Rudy sa nangyari, kaya umiling si Jack at same time na sinabi, huli na ang lahat para pagsisihan ang mga bagay-bagay. Ikaw kailangan lang tandaan na mag-isip bago ka gumawa ng anuman sa hinaharap. Huwag kumilo sa iyong emosyon lamang. Ang magagawa lang natin ngayon ay tumugon sa mga bagay-bagay sa pagdating nila. Katulad ng sinabi mo noon, ipinagbabawal ng Prosper City ang pakikipaglaban. Hindi nila tayo magagawang atakihin doon, at hindi rin sila magkakaroon ng lakas ng loob. Gusto kong maghintay at makita kung sila ay madulas at ibunyag kung ano ang kanilang pinaplano sa amin. Sari-saring tanong ang nasa isip ni Jack ng mga sandaling iyon. Bigla niyang naramdaman na parang hindi niya alam kung ano ang susunod niyang gagawin, at kaya lang niya sundin ang kanyang intuition. Dahil gusto nilang sundan siya ng malapitan, hinayaan niya sila. Kanina, ang mga sinabi ni Mark ay parang gusto niyang patunayan ang mga bagay-bagay kay Jack, ngunit talagang may isa pang dahilan sa likod ng mga ito. Gusto niyang guluhin si Jack at manatili si Jack. Kung tutuusin, hindi pa sila dumaan sa kanilang mga pagsubok. Maaaring pumasok si Jack sa Prosper City anumang oras, ngunit kailangan pa rin nilang kumuha ng kanilang mga pagsusulit at mag-aksaya ng maraming oras. Kung nawala si Jack sa sandaling pumasok siya sa lungsod, maaaring maiwan sila sa isang hindi magandang lugar. Unti-unting lumipas ang oras, at naramdaman ni Jack na matutulog na siya sa paghihintay sa kanila. Si Rudy ay pagod na pagod din, ngunit si Jack ay hindi sumuko sa pagtingin sa mga resulta ng mga alchemist mula sa Unbreaking Pavilion. Naalala niya ang bawat resulta. Matapos sumali si Mark sa pagsusulit mismo, ang mood ni Mark ay lumubog ng hindi kapani-paniwala. Ang mga resulta ng pagsusulit ay tulad ng sinabi ni Jack. Tanging sina Gent at Mark lang ang nakakuha ng perpektong 70. Ang iba ay nakakuha ng 87 sa pinakamahusay. Karamihan sa kanila ay nakakuha ng higit sa 80 pilron, habang ang iba ay medyo kulang. Malamig na ngumiti si Jack, ang mga resulta ay tulad ng ipinaliwanag ko. Mukhang kaunti lang ang alam mo tungkol sa iyong sarili at sa iba pang mga alchemist sa likod mo. Sabi ko na nga ba hindi naman sa lahat kayo minamaliit ko. Hindi ka lang talaga magaling. Tulad ng sinabi ni Jack, ang mga alchemist mula sa Unbreaking Pavilion ay labis na nagalit na gusto nilang sumugod at sukal si Jack. Gayunpaman, sila. Pangarap lang iyon. Napilitan silang mag-apoy sa galit ng tahimik, hindi makasagot ng anuman. Iyon ay dahil talagang si Jack tama. Nahulaan pa niya ang eksaktong numero. Tumawa si Jack habang malamig na sinabi, sa hinaharap, hindi mo dapat masyadong mataas ang tingin mo kahit anong gawin mo. Kakatapos lang kasi niyan tragical na nahulog. Maaaring hindi ganoon kabagsik ang mga sinabi ni Jack, ngunit para silang marahas na sampal sa mga mukha ng mga alchemist mula sa Unbreaking Pavilion. Nanginginig na ang buong katawan ni Mark sa galit. Kabanata 2918. Halatang galit na galit siya. Isang mahinang buntong hininga lang ang pinakawalan ni Jack at kinuha ang entry token niya mula sa mustard seed at tumingin kay Rudy, tapos na ang palabas. Walang dahilan para manatili kami sa plaza. Pumili ng 2 tao at kumuha ng 20,000 espiritong kristal mula sa kanila. Bilisan na natin ang mapumasok sa labas ng lungsod. Tumango si Rudy at agad na tumakbo para pumili ng 2 mandirigma na gustong pumasok sa Prosper City. Maraming mapagpipilian. Ang mga mandirigma na nagpapahinga sa labas ng lungsod ay may bilang na hindi bababa sa mahigit 10,000. Mula doon, napakadaling pumili ng 2 iyon angkop. Pagkaraan ng 15 minuto, hinawakan ni Jack ang 20,000 espiritong kristal na kanyang nakuha at pumasok sa labas ng lungsod ng Prosper City kasama sina Rudy at 2 pang mandirigma. Ang Prosper City ay nahati sa panlabas na lungsod at panloob na lungsod. Nang makuha niya ang entry token para sa labas ng lungsod, lahat ng Prosper. Pumasok sa isip niya ang mga tuntunin ng lungsod. Sa halip na ang panloob at panlabas na mga lungsod, ito ay mas katulad ng isang napakalaking pamilihan. Pagpasok nila sa lungsod, nakita nila ang maraming stall na may iba't ibang laki na nakalagay sa harapan nila. Maraming tao ang naglalakad sa mga stall na iyon. Ang lahat ay nagbabrowse at naghahanap ng isang bagay na nagustuhan nila. Mayroong iba't ibang mga bagay na ibinebenta. Ito ay hindi lamang mga table tas o materyales, mayroon pang ang mga manual ng pamamaraan o ilang pinaghiwa-hiwalay na mga sinaunang armas. Sa sandaling pumasok si Rudy sa lungsod, hindi niya maiwasang mapabulalas, nako, napakalaking lugar na ito. Ang lugar ay hindi bababa sa 10 beses na mas malaki kaysa sa plaza sa labas ng lungsod. Maraming mga alchemist at mandirigma ang natipon doon. Siyempre, ang mga mandirigma ay natural na naroon para sa negosyo. Ang panloob na lungsod ay kung saan dadaan ang mga alchemist sa kanilang aktwal na mga pagsubok. Ang mga regular na mandirigma ay hindi madaling makapasok sa lugar. Nakatayo si Rudy sa dulo ng kanyang mga daliri habang lumilingon sa paligid.
Puro tao lang ang nakita niya. Maraming mandirigma at may-ari ng stall ang sumisigaw ng kanilang mga presyo. Karamihan sa mga mandirigma doon ay hindi ganoon kalakas. Nagpunta lamang sila doon upang subukan ang kanilang swerte at kumita ng ilang mga espiritong kristal. Pagkatapos ng lahat, ang Whirling World ay kulang ng maraming mapagkukunan kumpara sa labas ng mundo. Ang mga high-grade alchemist ay hindi kapani-pani walang bihira sa Whirling World, at ang mga table tasks ay kailangan ng mga mandirigma. Kung bumili sila ng maraming table tasks mula sa lugar na ito, tiyak na makakakuha sila ng maraming pera sa pamamagitan ng pagbebenta nito sa iba pang mga lungsod sa ikapitong antas. Si Jack ay ganap na nakapasa sa entrance test, at nakakuha ng mga entry token para sa 3 pang tao. Dahil hindi nakapasa si Rudy, sinayang nila ang isa sa mga entry token. 2 mandirigma lang ang pumasok kasama si Jack. Pagkatapos nilang pumasok kasama sina Jack at Rudy, nagpalitan sila ng kaunting kasiyahan bago pumunta sa kani-kanilang paraan, hindi na nagsalita pa. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang beses lamang na pakikitungo. Si Rudy at Jack na lang ang natira. Pagkapasok sa labas ng lungsod, hindi nagmamadaling tumingin ang dalawa sa paligid para sa mga bagay na gusto nilang bilhin sa mga stalls. Sa halip, naghanap sila ng isang lugar na liblib at huminto para magpahinga. Ito ay higit sa lahat kasi maraming gustong sabihin si Rudy. Pinalibutan sila ng mga kaaway sa plaza sa harap ng lungsod, kaya wala siyang masabi kung wala takot sa pagiging overhead. Silang dalawa lang ng mga sandaling iyon, kaya wala na ang mga reserbasyon ni Rudy. Bumantong hininga siya at seryosong sinabi, sinundan nila kaya mahigpit ang likod ng makapasok kami. Hindi tayo papakawalan ng mga langaw na yan ng ganon-ganon lang. Tumango si Jack, dahil pumayag akong tingnan silang lahat sa pagsusulit, natural na wala akong intensyon na ibigay sa kanila ang sleep. Iniisip nila na ako. Isang tanga para makipagtalo sa kanila, at marahil ay iniisip ko na ako ay masyadong mapagmataas. Kabanata 2919. Napatawa si Rudy nang marinig iyon, wala man lang silang alam tungkol sa iyo. Walang paraan na mag-aaksaya ka ng oras para dito. Isang bagay na napakaliit. Habang nag-uusap ang dalawa, nakita nila si Mark, Gent at ang iba pa na papasok sa lungsod. Nanlaki ang mga mata ng grupo nang pumasok sila, nagmamadali. Hinahanap si Jack sa gitna ng karamihan. Akala nila ay tatalon si Jack sa karamihan sa sandaling pumasok si Jack sa lungsod, kaya lahat sila inaabangan. Gayunpaman, si Jack at Rudy ay hindi pa lumakad sa loob, at sa halip ay nagtungo sa mas liblib na mga pader ng lungsod. Napatingin si Rudy habang pilit silang hinahanap ng grupo. Lahat sila ay nagsimulang magpanik, at siya ay tumawa habang itinuro ang mga ito, lahat sila sa sobrang takot. Ano sa tingin mo ang gagawin nila kung hindi pa rin nila tayo mahanap pagkaraan ng ilang sandali? Tumaas ang isang kilay ni Jack, who cares what they'll do? Hindi natin sinasadyang itago ang ating mga sarili. Kung gusto nating malaman kung ano ang nangyayari sa likod ng lahat ng ito, kailangan nating gawin silang mad-ulash. Kapag mas marami silang ginagawa, mas magiging halata ang kanilang mga layunin, ngunit nakakatuwang makita silang nagpanik na ganoon din. Maghintay na lang tayo dito sandali. Magpapalabas tayo pagkatapos nilang magbuklad ng kaunti pa. Tuwang-tuwa si Rudy habang nakatingin sa tabi ng pader ng lungsod kasama si Jack. Pinagmasdan nila ang Unbreaking Pavilion at Compass Pavilion's alchemist na galit na naghahanap sa kanila. Sa pagkuha ng pagkakataon, binigyan ni Jack si Rudy ng panimula sa mga alituntunin ng panlabas na lungsod. Nagsimulang mina si Rudy nang marinig ang maraming alituntunin doon, hindi ba ito ay isang malaking palengke? Bakit ang daming rules? Tumaas ang isang kilay ni Jack at tumingin sa malayo. Ang panlabas na lungsod ay napakalaki. Hindi man lang matansya ni Jack kung ilang mandirigma ang natipon doon. Kahit na ang panlabas na lungsod ay isang napakalaking pamilihan kung ihahambing sa panloob na lungsod, ang Prosper City ay isang lungsod pa rin na itinayo para sa mga alchemist. Ang sino mang papasok sa Prosper City ay kailangang dumaan sa mga pagsubok na nakatarget sa mga alchemist. Tingnan mo na lang ang iba't ibang stalls na nakalagay sa paligid ng lugar. Ang mga stall na iyon ay makukuha lamang pagkatapos dumaan sa ilang mga pagsubok. Kung hindi, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon na ipagbili ang iyong mga paninda. Napaawang ang labi ni Rudy nang marinig na kahit ang pagtayo ng stall ay kailangan ng mga pagsubok. Napabuntong hininga si Rudy, pakiramdam niya ay wala siyang kasama. Walang magawa niyang sinabi, kahit na magtayo ng stall ay kailangan ng pagsubok, napakahirap mag-relax dito. Pagkasabi noon ay hindi napigilan ni Rudy na tumingin sa iba't ibang stalls. Pagkatapos ng ilang mga obserbasyon, nakita niya ang pagkakaiba sa pagitan ng kwadra. Ang mga kwadra ay lahat ng iba't ibang laki. Ang ilang mga stall ay 5 metro kwadrado lamang ang laki, at iba't ibang bagay ang nakalagay sa paligid, nakatingin hindi kapani-pani walang nakaimpake.
Medyo mas malaki ang ilang stall, posibleng nasa 10 talampakan kwadrado. May nakita pa silang ilang stalls na may mga mesa at mga upuan sa paligid, ngunit hindi gaanong makapasok sa mga stall na iyon. Itinuro ni Jack ang mga stalls at ipinakilala kay Rudy, may 3 level ang stalls, mataas, gitna at mababa. Ang mga low-tier stall ay ang pinakamaliit, at humigit kumulang 5 talampakang kwadrado lamang ang lawak. Kabanata 2920. Ang pinakamataas na halaga na maaari nilang harapin ay itinakda din sa 100,000 espiritong kristal. Ang mga kwadre sa gitnang baitang ay halos 10 parisukat. Talampakan, at ang limitasyon ng anumang mga transaksyon ay nakatakda sa 200,000 espiritong kristal. Ang pinakamataas na antas ng mga stall ay ang mga pavilion na may sarili. Mga mesa at upuan patungo sa itaas. Kahit sinong makapagbukas ng stall ay tiyak na may mga taong may hindi kapani-paniwalang background. May limitasyon din sa mga deal na maaaring gawin sa mga high-tier na stall, ngunit hindi ito pinakamataas na limitasyon. Sa halip, may mas mababang limitasyon. Ang anumang mga transaksyon na ginawa doon ay hindi magagawa. Ay mas mababa sa 400,000 kristal ng espiritu. Napaawang ang bibig ni Rudy matapos marinig ang mga paliwanag. Ang mga patakaran ay hindi masyadong komplikado, at kahit sino na may kalahating sisihin ay maaaring maunawaan ito. Gayunpaman, iba ang kahulugan sa likod ng lahat ng iyon. Huminga ng malalim si Rudy habang bahagyang kumaibot ang kanyang bibig, ang mga high-tier stall ay lahat ng hindi bababa sa 400,000 espiritong kristal. Hindi ba ito masyadong malaki ang kabuuan? Marahil ito ay hindi gaanong para sa mga high-grade alchemist, ngunit tiyak na hindi ito ang kaso para sa mga taong tulad natin. Ang sinumang mandirigma o alchemist na maaaring pumasok sa Whirling World ay mas bata pa sa 60 taon. Sa mga kondisyong iyon, hindi maaaring magkaroon ng anumang mga alchemist na partikular na kamangha-mangha. Dahil hindi sila magiging ganoon kataas na grado, ang mga deal ay halos hindi naaabot sa bilang na iyon. 4 ang pinag-uusapan namin 100,000 espiritong kristal. Habang sinasabi niya iyon, excited na itinaas ni Rudy ang 4 na daliri gamit ang kanyang mga kamay, iwinagayway ito sa harap ni Jack, 400,000 spirit crystals. Kailangan kong mag-ipon ng napakatagal para dyan. Kung magagawa kong makuha ang halagang iyon sa loob ng 10 taon, ito ay magiging isang kamangha-manghang tagumpay. Habang iniisip ito ni Rudy, lalo siyang kinilabutan. Ang bawat transaksyon na ginawa sa mga high-tier stalls ay ginawa lahat sa halagang hindi niya makukuha kahit na matapos ang 10 taon ng pag-iipon. Sa sandaling naisip niya ang numerong iyon, pakiramdam niya ay may malaking agwat sa pagitan niya at ng mga taong iyon. Tumangala si Jack sa pavilion na mismong nakatayo sa pinakamataas na punto. Karamihan sa mga pavilion ay walang laman, ngunit ang ilan sa mga ito ay kinuha na rin. Ang mga taong iyon ay nakasuot ng hindi kapani-paniwalang mamahaling damit at nakaupo ng walang ginagawa sa mga bangkong bato. Kung ikukumpara sa mababang at gitnang tier stall, may natitira man lang sa kalahati ng bilang ng mga taong nagbabrowse sa mga high-tier na stall. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang mas mababang limitasyon sa paggasta doon. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay hindi nagmamadali. Kung tutuusin, hanggat nagawa nilang mag-seal ng isang deal lang, makakakuha sila ng hindi bababa sa 400,000 espiritong kristal. Isang pakikitungo lamang ang maaaring itakda sa kanila sa loob ng maraming taon. Kumunat ang noo ni Rudy, bakit hindi tayo magtayo ng stall? Habang sinasabi niya iyon ay bigla niyang naramdaman na tulala na naman siya. Si Jack at ang kanyang sarili ay walang anumang kahangahangang maibebenta. Wala silang magagawa kahit na makakuha sila ng mataas na tier na stall. Alam agad ni Jack ang iniisip ni Rudy nang makita niya ang ekspresyon ni Rudy. Tumawa si Jack at sinabing, maaaring wala tayong gaanong gamit para sa anumang mga stall, ngunit maaari nating tulungan ang mga tao na makakuha ng mga stall at humingi ng bayad. Sa sinabi ni Jack, medyo natarante si Rudy. Nakakunot ang noo niya habang nakatingin kay Jack ng malapad at curious na mga mata. Si Jack ay hindi nag-abala sa pagtigil at nagpatuloy, sa tingin mo ba na lahat ng may stall ay isang alchemist? Tingnan mong mabuti ang suot nila. Karamihan sa kanila ay mga mandirigma na naririto upang kumita ng pera o mga mandirigma mula sa malalaking angka na naririto upang bumili ng mga table tasks. Kakaunti lang ang stalls niyan. Ay talagang pinamamahalaan ng mga alchemist. Ang mga salita ni Jack ay naging dahilan upang magkaroon ng saglit na realisasyon si Rudy. Bigla siyang tumingin sa paligid. Napakaayos ng mga stall, at may batong kalsada sa gitna para lockerin ng mga customer sa pamamagitan ng Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.